I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People, and hello universe, it's me again. A shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, nakikita ko. Ayan si Madam BP, no? So alam po natin yung nakaraang budget hearing 2 days ago. At nakikita nyo din yung nagiging asta niya, 'di ba? Sa mga congressman na kung saan ay part ng pagtatanong no sa kanyang budget 2025 po 'yon, no? So kung nakikita nyo naman doon mga kababayan, yung kanyang asal, no? Talagang maraming nakapuna sa kanya. So alam ko maraming magagalit ng mga DDS dito sa ating babasahin ngayon, no? Kung bakit naging ganon ang attitude ni Sara Duterte, 'di ba? Ang sabi ng iba, umaasta siya na parang akala mo feeling entitled, no? Porque vice presidente siya, hindi niya na ginagalang yung mga sulon na nagtatanong. Alam po natin si Parrot Powers, no? So mahalaga po yan dahil sila po ang nagbibigay ng pundo sa bawat ahensya ng gobyerno. Kaya nga mayroong deliberation para malaman nila kung saan nagagastos yung pera, saan napupunta. So dahil kung alam nila na ginastos ng tama yung budget, siyempre automatic yan, ibibigay nila sa'yo yung budget mo. Pero pag mayroong mga lamat, ika nga, na nakikita na hindi maganda ang paggastos, talagang gigisahin ka dyan. Kasi katulad nila, pera ng sambayan ng Pilipino yan. Ika nga, taxes po yan. Although batas yan, natural yan sa atin, no? Although ako, nagbabayad din ako ng tax. So, kailangan din malaman ng taong bayan. Kaso lang, sabi ko nga, bakit ganun si Sara Duterte? Nagdeliryo, no? Parang ayaw niyang matanong sa kanyang mga pinaggastusan. So, alam po natin, medyo issue yung 73.28 million na parang na pinapabalik sa kanya ng COA. So, yung issue na yan, nasa korte yan, mga bes. Correct me if I'm wrong. So dahil dito, medyo kakaiba itong ating guys, i-update sa inyo. Maraming magre-react dito, no? So nakikita at isa pa guys, no, sinabi niya kay Congressman Kiombo, no? Parang bias, ika nga, no, one-sided, no? Parang kinakampihan niya si Castro. Pero hindi po 'yun dahil alam po natin, hindi naman po mangyayari 'yun. Walang kampi-kapihan. Ang usapan is budget. Ang sabi niya pa nga na kung pwedeng palitan si Congressman Kiambo na siyang presiding officer, biro nyo guys, wala siyang karapatan. Sinabi sa kanya ni Congressman na wala, we cannot allow you, no? Parang ito si Sara, parang ang dating sa mga netizen, ang bastos ang dating, no? Parang hindi sa professional, parang hindi sa abogado. Yan ang napapansin sa kanya, mga kababayan. Alam nyo yan at nakikita nyo yung kanyang asta. Pero dahil dito, mga kababayan, after the budget 2025 ng OBP, napapansin siya ng mga kilalang tao, yung mga psychiatrist, yung mga marami actually, Sabi po dito guys, no? Basahin ko ito walang guys, walang dapat ma-offend kasi kailangan din po natin ilathala sa buong mundo, no? Na kung bakit ganito ang behavior ng Vice Presidente ng Pilipinas. Ang sinabi po dito mga kababayan ng Philippines Defense Forces Forum, military clinical psychologist suggest that SWO's, ano ba yan mga bes? SWO's recent outburst may go beyond typical temper tantrums often associated with a prima donna complex. The psychologist pala, ano ba yan? Simpleng words pa, hindi mababasa. Parang may sayad na yata ako mga bes.
Sabi dito, the psychologist observes symptoms that could indicate underlying personality disorder, particularly narcissistic personality disorder. Ano ba yun, mga beswa? NPD, intermittent explosive disorder. Ayan. IED or antisocial personality disorder, which is ang ASPD or a combination of this condition. Hala kayo, mga bes. Well, alam nyo mga beswa, ito lang yan sasabihin nyo, no? Yan ka na naman, let's stop vlog. Pag ito pinagsasama mo, itong narcissistic personality disorder, intermittent explosive disorder, at antisocial personality disorders, anong answer? Parang by idea ako, parang may sayad yata. Parang gano'n, ano? Hindi, joke lang guys. But anyway, yun ang observation sa kanya. Nung that time, siya ay naging, ang pag-attend niya dyan po sa kamera tungkol dito sa kanyang budget. So, sa atin, alam nyo, kailangan natin po malaman yan, mga kababayan, kung saan na po ng pera, di ba? So, alam po natin, maraming nainis sa kanyang asta, supposed to be, dapat nagiging maganda ang kanyang pakikitungo sa House of Representatives, sa committee, kasi, pag maganda yung mga sagot niya, automatic yan guys, no? Ibibigay sa kanya, pero hindi maganda kailangan niya ilahad-lahat yun. Ay baka mamaya niyan magiging zero budget siya, delikado siya. So dahil dito mga besa, dito sa pinos na ito, delikado ito mga kababayan. Kung ito ay totoo, no? Halimbawa lang, kung ito ay totoo, maaari siyang papalitan dito mga kababayan. Anong ibig sabihin ng guys? ng SWOE, it's ibig sabihin Sarah without honesty. Correct me if I wrong. Siyempre sa mga dides, ito guys, magre-react. Now, titingnan natin dito mga besa, nakakapagod din sa pag-research, but i-research nyo din para alam nyo, no? Ano nga ba ang narcissistic personality disorder at itong intermittent exclusive disorder or antisocial personality disorder or a combination of this condition? Grabe, pinagsasama guys, pinagsasabi, combination of this condition. What is the answer? So, ibig sabihin, parang may sayad, parang ganun. Sobrang naapektuhan ba si Madam Sara sa kanyang hectic schedule? 'Di ba? Medyo hindi niya alam ang mga nangyayari. 'Di ba? Siguro guys, no, since na lumaki ito, baka naman kulang sa pagpapalaki si dating Pangulong Digong, Yun lang naman, parang ko lang, no? Parang naisip ko lamang. Pero I think pinalaki din naman siguro ng maayos ito. So hindi natin alam mga kababayan kung bakit nagkaganito. So, titingnan natin dito ngayon kung ano bang ibig sabihin. So, yan guys, yung nakikita ko, nakikita ko, medyo maliit ito, pero pagtyagaan nyo na. Ang diferensya, narcissistiko na personalidad, narcissistic personality disorder, tinagalog na lang, no, ay isang psychiatricong diagnosis kung saan ang isang individual ay kinikikitaan ng labis na pagkaabala sa mga isyu ng pakakaroon ng mataas ng pagtingin sa sarili. Ay, grabe. Ano yung guys? Proudy of yourself. Mataas na pagtingin sa sarili. Paniniwalang sila ay sobrang makapangyarihan, sobrang yaman, or sobrang etc. Research nyo na lang. Parang ganun ba? Yung parang umasta siya na akala mo
na feeling niya siya ang vice presidente, congressman lang kayo. Hindi ganoon mga kababayan. Alalahanin mo, ang Congress is separate powers po yan, no? Kahit vice presidente ka, wala kang karapatan na manduin or request ka na ganito, palitan mo sila, ganon. Hindi ganoon, guys. Hindi, wala sa rules yan ng Congress. So, mataas ang tingin sa sarili, no? Paniniwalang sobrang siya ay makapangirihan dahil siya ay vice-presidente, ay walang kwenta ang pagka-vice-presidente mo kung yung inasal mo naman ay parang asal-aso. Hindi ka talaga gagalangin yan, no? Hindi pwede ganun. Pag ganitong pag-uugali, mga kababayan, parang nakikita din natin kay dating Pangulong Digong. Sa bagay, like father, like daughter. Hindi pwede ang ganitong klaseng magiging Pangulo ng Pilipinas. Na kaya niyang manduin ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ganito gawin mo. O ganito, kailangan tanggalin nyo yan. Ayoko makita yan. Parang taas ang sarili, no? Proudy, very proudy. O kaya nga, parang makasirili ang dating. Ano ang kapalagayan nyo, mga kababayan, ha? Huwag ganon, no? Lagi mong tandaan, mga kababayan, ibinuto siya ng taong bayan, siniswelduhan siya ng taong bayan. So ang amo niya, ang boss niya ay ang taong bayan. Sapagkat ang taong bayan ang nagsisweldo sa kanya, kaya hindi siya pwedeng magmamataas sa mga taong nagsisweldo sa kanya. Siyempre, no? Alam niyo kung bakit nasabi ko? Bakit? Kasi ang taong bayan gustong malaman kung saan napunta ang mga pera na ginamit niya. 'Di ba? Kailangan 'yun eh. So ang gagawin ng Congress is tanungin para ipakita sa public na sa mga bamayang Pilipino, ginastos ang pera sa tama. 'Di ba? Para malaman natin. Iba noon, iba ngayon. Kaya hindi na pwedeng mangungurakot yung mga ibang opisyal kasi may social media. Lalo na mga content creator, nilalabas nila yan. Kaya mapapahiya kayo talaga pag gumagawa kayo ng hindi maganda. Natatakot ang ibang politician sa mga content creators kasi content news lang. Bibigyan nila ng yan guys, ng kaukulang i-explain sa publiko para maintindihan. Kaya mag-ingat kayo sa mga content creator, mapangaha sa mga yan. At sila naman ay mayroon silang real source, except lang yung mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. So ito, narcissistic personality disorder. So titingnan natin yung isa naman, giging sanhi ng intermittent explosive disorder. Yan makikita nyo yan. Ayan lang kukunin natin guys. So, medyo mahaba yung video natin na biological, nasalik, genetic predisposition, mga abnormalidad. Naloka ako guys. Mga abnormalidad sa utak, agay. At kawalan ng balanse sa mga neurotransmitter tulad ng serotonin, dopamine, at norepinephrine. Nako guys, mahirap mabasahin, bahala na kayo magbasa. Ay maaring may papel sa impulsivity at aggression. Grabe. Naalala nyo mga kababayan, yung nanuntok siya ng pulis sa Davao. Matindi ito mga kababayan, ang sanhi ng intermittent explosive, mga abnormalidad sa utak. Kawalan ng balanse. Sabi nga nila, agay, delikado talaga si Madam Sara pag naging presidente ito. Baka lahat ng sekretary niya susuntukin niya. Ala kayo mga bes, abnormal. Abnormalidad sa utak. Di ba? Nakikita nyo naman kung paano umasta mga kababayan, So same lang din mga kababayan itong anti-social media disorder.
So kung nakikita nyo dito mga kababayan, yung personality disorder, antisocial personality disorder. Ang nakalagay dito mga bes, ayon sa ating pag-research, ang diferensya ng antisocial na personalidad, diferensya ng pagkataong laban sa mundo. Ay, grabe. Galit sa mundo si Madam Inday. O, diferensya ng pagkataong galit sa lipunan. Oh, grabe. Ang tindi ni Madam. Kaya, antisocial personality disorder ay isang psychiatricong diagnosis kung saan ang isang individuals ay kinikitaan ng isang malaganap na kagawian ng pagwawalang bahala sa iba. O, diba guys, tingnan nyo Ito si Madam Duterte, si Vice Presidente. Ano siya no? Basta masasabi niya lang yung gusto niya, wala siyang pakialam sa ibang tao, no? Wala siyang pakialam sa mga Pilipino kung ano ang nagiging concern. Tulad ng ginawa ng House, ng House Committee, gustong malaman kung saan nagastos ang pera, ayaw niyang sabihin, 'di ba? Wala siyang sagot. Wala as in. Ilang oras sila doon nakaupo, wala siyang sagot. Ayaw niyang sagutin, no? Wala siyang pakialam wala siyang pakialam sa gustong malalaman ng sambayan ng Pilipino, especially yung bumoto sa kanya. O, tingnan nyo, galit siya sa mundo. Ano bang malaking problema ito si Madam VP Sara Duterte? I think si Madam VP Sara Duterte, hindi siguro siya sanay, mga kababayan. Yung sa mga nababasa niya sa social media, lalo na binabanatan talaga, kumbaga, no, nagkaroon ng issue ang kanyang papa, ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid, 'di ba? Yung asawa niya isangkot sa shipment nung 2018 ba yan, sa malaking shipment ng shabu na 11 billion ang halaga, kasama yung kanyang kapatid, no, yung kuya niya si Pulong. So parang kumbaga baka masyado niyang iniisip 'yun. Kaya siguro yung asta niya sa House, parang ganun. Parang ang tingin niya sarili niya, pinagkaisahan siya o pinagtulungan, inatake siya. Actually, hindi Kasi alam nyo, ang social media ngayon, maganda kasi na i-broadcast or na-i-spread sa buong mundo yung baho ng isang tao. Kaya siguro ganun, no, ang kanyang nagiging personality, yan na yung antisocial personality disorder niya. No, may diferensya sa sa sarili niya, sa pag-iisip niya, dapat hindi niya isipin 'yun. Dapat pag ikaw isang politician, pag pumasok ka sa politika, no, lagi kang handa sa mga batikos. Si Pangulong Marcos Jr., hindi mo kaya ang kanyang level. Ayan, tigasin 'yan. As long as na sinasabi niya, walang katotohanan, hindi ko papatulan. Hindi naman totoo 'yan Hindi totoo yan. Yung mga paninira laban sa Pangulong Marcos Jr., bakit ipapatulan Yun ang maganda. Very professional ang utak nun. Diba? Totoo naman. Bakit ipapatulan? Hindi naman totoo. Kung if ever totoo, sabi ng Pangulo, mag-file kayo ng kaso, harapin ko. Tama naman yun, diba? Kaya bilib ako sa kanyang katalinuhan, mga kababayan. Hindi siya apektado. Kasi naman, wala naman siyang ginawang kamalian, mga bes. Focus lang siya sa trabaho. Actually nga si dating Pangulong Digong ang sumisira sa kanya sinisiraan niya sa social media. Tapos sinabayan pa ito nila ni Attorney Roque at itong Glenn Chong, si Attorney Vic, lahat sila Tapos sinamahan pa ito ng mga DDS na kung ano-ano pinapaninira nila sa Pangulo, sinasabi. Katulad yung napanood ko sa TikTok, sabi daw yung iba daw yung ama iba daw yung ama ni Congressman Sandro. Naloka ako, mga bes. Ang ama niya daw yung dating best friend ni Pangulong Marcos Jr., si Mr. Daza. Di ba parang yun, nawala na, namatay na yata yun. Correct me if I'm wrong, if I'm not mistaken. Grabe guys yung paninira nila sa Pangulo. Alam nyo yun, naririnig ng Pangulo at nababasa niya rin siguro. For sure. Hindi ko alam. Baka, no? So dahil dyan, sabi ko nga doon sa comment ko, sige,
Igihin nyo ang manira sa Pangulong Marcos Jr. Para manalo kayo sa award. Sa susunod paninira nyo, hanapin nyo baka may kabit si Pangulong Marcos Jr. O kaya may anak sa labas. Igihin nyo para manalo kayo ng award. Grabe yung paninira. Pero tingnan mo, no, very confident ang Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho. Wala siyang paki eh. Kasi wala naman talaga wala siyang nilabag na batas. And that is very helpful sa Pangulo. Alam na alam niya, dahil alam niya tatakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas, kaya hindi siya gumagawa ng kalukuhan. Pinalaki siya guys ng very well mannered sa kanyang sa mga magulang niya. Tingnan niyo naman ang asal ng Pangulo, 'di ba? Tingnan niyo, very mabait. Kung makipag-dialogo sa mga malalaking businessman sa buong mundo. Wow na wow, social. 'Di ba? Maiinggit ka lang. So dahil dito kay Madam Sara Duterte, dapat yung mga issue laban sa pamilya niya, no, huwag niya nang pansinin dapat para hindi siya magkakaroon ng mental disorder. Kasi ano yan I think first time niya na ganyan siya, no? Sabi nga ng iba, pag pumasok ka sa politika, lalo na sa nasyonal, ihanda mo na yung sarili mo. Babanatan at babanatan ka. Pag hindi ka matibay, ganyan ang magiging asta mo. Pero pag matibay ka, you are the best politician. Di ba? Huwag ka lang mangurakot. Katulad ni Pangulong Marcos Jr., the best yan. Wala naman siyang nilabag na batas. Ito si Digong sumisingaw yung baho ng kanyang ama, daming witness. Siguro baka naipon-ipon, nakikita ni Sara Duterte yun, kaya nagkaroon siya ng antisocial personality disorder. So ganun siguro naging asta niya nung nakarang budget hearing. So yun mga best, actually ang dami talagang nagsasalita laban sa kanya, no? Bibigyan ko kayo ng isang post ng ito pa mga best, ang sinabi dito guys. Ay, makabayan ito Sabi po dito mga besa, BP Sara mayroong kleptospirosis. Banat makabayan. Tatakbo na nga senador ito, bes. Ayan mga dilaws yan, alam nyo na. Ito, sabi niya, basahin natin, iginit ng kadamay Secretary General Makabayan Coalition Senator Beth Mimi Doringo na mayroong umanong kleptospirosis si Vice President Sara Duterte. Hala kayo mga bes, another sakit ito. Ito, diretso natin sa baba. Ang sabi po dito, si Inday Sara ay may kleptospirosis. Ayan. Ito ay sakit na nakukuha mo pag lumusong kaysa bumabahang pera ng bayan. Giit ni Doringo Calorque. Si Doringo ang isa sa 10 senatorial candidates ng Makabayan Coalition para 2025. Ay, wow. Talaga laman, So, yun, mga kababayan, binabasa natin dito sa balita. Courtesy ng balita yan, mga bes, So, may sakit talaga yan si Sara, Ano ba, may sakit ng kleptospirosis man yan. May buni-buni siguro sa paa yan, guys. So, yun mga kababayan. At ito pa, another, updates natin. Panoorin nyo to. Nakikita nyo yan? Isa yan po, isa sa mga nagtatanong, isang sulon na nagtatanong kay Sara Duterte. Si Congressman Chowa. Sabi, BP Sara behave like the entitled brat she truly is. We have a Vice President who believe she is above the law. Meron nyo yun. Above Congress and beyond the reach of the Constitution. Wow, di ba? Obvious naman yun sa act, sa galaw ni Sara Duterte. Kasi siguro isip niya, pangalawang mataas na opisyal sa gobyerno, ganun ang asta niya. Hindi uubra yung pagka-vice presidente mo, pag kanyang inasta mo. Kasi, kumbaga, lumalabag ka na sa sa rules of ng House Committee sa budget deliberation. You always remember naman, separate of powers yan, guys, yan. Feeling niya sa sarili niya,
mas higit sa ano sa batas. Kumbaga ang dating siya po ang batas. Wala siyang paki. Ako ang batas, parang ganoon ang dating. Parang sasabihin niya, ako ang vice presidente. Congressman lang kayo. Hindi pwede yun, guys. Pangit yung ganon. Yung ganyang klaseng ugali mo, hindi ka pwede tatakbo sa pinakamataas na posisyon. Why? Nakikita ka ng mamamayang Pilipino Yan dyan ka pa lang Bagsak ka na babagsak ka yan. Hindi ka ibubuto talaga. Kaya alam nyo, ang isang politician, pag may plano ka sa mataas na posisyon, dapat you always showing to the people na very fit ka, no? Sa pagkapangulo sa darating na panahon at ginagawa mo ng tama ang iyong posisyon, ginagawa mo yung katungkulan mo bilang vice presidente, yung sinumpaan mo sa laysay sa harapan ng mamayang Pilipino, dapat ganun Pagdating sa mga ganitong mga deliberation, you always humble. Makisama ka. Ang pinaka-the best na ugali ang mayroon ng isang tao, yung pakikisama. 'Di ba? Kasi yung pakikisama mo, masasabi ng ibang tao, alam nyo, kahit ganyan lang siya, magaling sa makisama. Parang ganun, 'di ba? Kahit sino sa atin, ganun The best ang pakikisama. Yung sa anak ko nga yung sa son ko, lagi kong sinasabi sa kanya, pag magtatrabaho ka na sa barko, lagi kang maingat. Ang pinaka-importante na gagawin mo, ma-opisyal man yan o pinakamababa na opisyal, lahat buong crew doon sa loob ng barko, dapat makikisama ka. Pakisama, be friendly. Lahat yun. Ganon, gawin mo ang tama. Trabaho ka ng tama. Ganon lang yan. So, ito guys, pinatutsadahan ng Akbayan Party ang naging aksyon ni Vice President Sara Duterte sa sinagawang pagdinig ng Kamara kamakailang hinggil sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, kung saan isiniwalat umano ng Vice President ang kanyang pagiging incompetent leader. Di ba, walang kakayahan na mamuno. Tama 'yun. Tama, sa observe natin lahat, wala talagang kakayahan mamuno ito talaga, guys. Kailangan mag-aral sa muna, more experience before sa mangarap magiging presidente. Hindi talaga siya makakupo, mark my word. Akbayan, pinatsudahan si BP Sara, puro angas, pero walang talas. Agoy! Galing ng salita, guys, galing ng words. Puro angas, pero walang talas. Ano ibig sabihin nun? Ang galing niyang umasta, pero wala, para andate sa akin galing umasta, pero wala naman siyang ipinakita na mga malalaking achievements or nagagawa niya bilang VP Presidente or bilang dating sekretary. No achievement. Kaya puro angas. Pero walang talas. Parang ganun ang dating sa akin. Ewan ko lang sa inyo, mga beswa. Ito naman yung dating spokesperson ni Leni Robredo. Alam nyo, kahit ganun si Leni Robredo, guys, no? Alam po natin, anti-Marcos yan. Pero nakikita nyo naman sa kanyang budget, no? Hindi siya nag-ask na ganyang kalaki, 2.37 billion. What the heck, 'di ba? Yan, basahin niyo yung sinabi ni Sara Duterte at ito naman ang sinabi ng spokesperson ni dating BP Leni. BP Leni accomplished more with a smaller budget. See? Because number 1, she spent prudently, and second, she inspired a tremendous amount of support from individuals, citizens, and the private sector. See, guys, simple lesson. It's not the budget, but the leader. Tama yung sinabi niya. Sa totoo lang, hindi sa isang budget lang. Dapat, pinakita mo din na isa kang magaling na leader without asking the big amount of guys, budget na gusto mong ibigay sa kanya. Gustong ibigay sa kanya na 2.37 billion. Biro mo yun. Alam nyo, maraming kaparaanan. Paano mo gawin yung gusto mong gawin. Pwede ka naman lumapit sa iba't ibang ahensya, humingi, di ba? Hindi mo na kailangan mag-ask sa gobyerno. Kung mag-ask ka naman, yung i-level mo naman doon sa budget ni dating BP Leni. I think correct me if I'm wrong, yung budget ni Madam Leni Robredo is 700 million. Yun ang pagkakalam ko, guys, if I'm not mistaken. Pag-research nyo na lang.
So, kung ako, mga kababayan, ang House of Representatives, no, dahil sa laki ng budget na yun, dapat, no, ang ibang pera, ilaan dapat sa mga importante, katulad ng PCG, kulang sa kagamitan, no. Yun ang importante, hindi yung katulad ni Madam BP. Mayroon siyang tree planting. Alam nyo, gawain ng DNR yun eh. Lahat ng piniresenta niya noong nakarang araw sa budget 2025, alam nyo mga bes, gawain po ng DOLI, gawain po ng DSWD. Parang copy-paste niya lang eh, no? Wala bang ibang paraan si BP Sara na maghanap ng ibang klaseng magagandang programa? Ginawa na ng DNR, yung tree planting, DOH, DSWD, yung mga boreal na sinasabi niya, gawain din ng DSWD yan, DOLI, tumutuling, mga ahensya ng gobyerno eh. Dapat ibahin niya yan sa kanya, no? Ang isang leader kasi dapat magiging madiskarte. Hindi ka pwedeng mangupya sa mga programa ng ibang ahensya ng gobyerno. Dapat maabilidad ka, madiskarte ka, tulad kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? So, ganun lang, it is my belief that it would be a stretch, if not absurd, to compare the budget of my immediate predecessor to the present budget proposal. We do not have personal knowledge as to why she did not request for a fair budget for her project. Vice President Sara Duterte. Ay, nako, naloka ako. Pero nasa sayo yan. Kung magaling kang leader, di gumawa ka ng kaparaanan, hindi umaasa sa budget ng bayan. Alam nyo, isa lang nakikita ko dito. To be, real talk tayo. Kaya humingi yan, mga kababayan. Ito pansinin nyo ito. Pansinin nyo Itong ginawa ni Sara Duterte, kaya humiling siya ng 2.37 billion. Gusto niya maibigay sa kanya ng buo dahil 'di ba sabi niya, hindi sa tatakbo sa 2028? I don't think so. Sabi niya lang yan eh. Parang ama niya lang yan eh. No? Parang si dating Pangulong Digong lang eh. Sasabihin niya ngayon, tapos iba, pag kinabukasan, after a day, after a week, iba na naman sasabihin niya. Si Sara Duterte sabi niya, hindi sa tatakbo, ay sus, lukuhin mo kami. Lukuhin mo yung iba, wag kami. No? Kaya humingi yan ng 2.37 billion dahil gusto niya matapatan yung mga ginagawa ni Speaker Martin sa pagbibigay ng mga tulong sa iba't ibang lugar, at gusto niya ring tapatin ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Sa pagtutulong. Ganun lang yan. Ganun lang kasimple yan ang nakikita ko. Sa akin lang po yan eh. Nang sa ganun, pag natapatan niya, makukuha niya ang atensyon ng mamayang Pilipino for the next 2028 election. Simple lang. Ang nakikita ko dito. Pag talagang papansinin niyo, mga kababayan. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Kasi lalot ngayon, medyo sumisingaw ang mga baho ng mga dating admin. Kaya gusto niyang tatapalan yon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa bawat lugar ng ating bansa. Gusto niyang tapatin si Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay sa mga tulong. Ganon si Speaker of the House. Di ba? Parang ang dating kung kaya nyo, kaya ko din. Kaya hihingi ako ng budget na malaki. Di ba? Hindi nga siya humingi ng confidential fund. Excuse me. Matik na yan, mga kababayan. Hindi siya humingi ng confidential fund because ang confidential fund nandoon na sa 2.37 billion. Kayo naman, simpleng arithmetic, hindi nyo pa alam. Ganun lang kasimple. So, yun guys, ang aking pinaka latest update video. No? Hindi natin sinasabi na may science siya. No? Or kumbaga may mental disorder. No. Kasi alam nyo mga kababayan, I think ano lang siguro, no, parang nagkaroon din siya ng sama ng loob sa mga tao dahil sa mga binabato. Kung baga sumisingaw ngayon ang baho ng kanyang ama sa pamumuno ng kanang ama.
lalo na sa drug wars, ang daming namatay, parang ganun ba? No, sumamang loob niya siguro, parang ganun. We are not saying na mayroon siyang mental disorder. Siguro na matino naman siya, no, mga kababayan. Kung talagang maangas ka, ipakita mo na matapang ka. Pero hindi eh. Hindi siya matapang, mga kababayan eh. Ang ano lang niya yan eh, asta niya lang yan. Akala niya, kayang-kaya niya ng mga tao sa buong Pilipinas. Ang akala niya, makukuha niya ang majority ng mamayang Pilipino. Excuse me, sa survey niya pa lang bagsak na siya. Bagsak siya guys sa survey ng Okto. So anyway, yun lang mga bes, ang aking pinaka latest update videos, at yan naman po ang aking thinking. Hindi ko alam kung anong thinking nyo pagdating dito. Di ba? Tayo, nagbibigay lang tayo ng reaksyon. Bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit. Trabaho lang, walang personalan. Di ba? See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.